Nakita ko ang mga post nila sa Facebook at Instagram at kahanga-hanga na sa gitna ng kasikatan, ang mga celebrities na ito ay hindi ikinakahiya ang kanilang pagiging Katoliko. Kaya, simulan na natin sa number 1. Panoorin nyo ito. Hi everyone! This is Janine Berdien. Abangan niyo po ang release ng official music video ng Live Christ, Share Christ. Coming soon po! Happy 500 years of Jubilee! Yes, ang unang celeb natin ay si Janine Berdien. Recently, ay very blessed si Janine dahil viral sa buong mundo ang Wish Bus performance niya ng kantang What If I Miss You for the Rest of My Life na may 16 million views na as of this recording. Panoorin natin ang mga nakakatuwang reactions kay Janine. Where do I go from Wow. Ayun o, ito yun. Grabe. So ganito tayo ka-cool sa channel na ito kasi nagre-react tayo sa mga reactions. Bago nag-blow up si Janine sa buong internet ay napansin din ng singer na si Demi Lovato. And as mentioned sa invite ni Janine kanina ay kasama siya sa music video ng kantang pinamagatang Live Christ, Share Christ ng JESCOM or Jesuit Communications. To the rest of the world, his message of compassion to all of humanity, his challenge of conversion. Devout Catholic si Janine at hindi niya kinahihiya ito. Simula pa lang yan. Stick around until number 7 because in this video, may mga debotong Katoliko, may isang member ng sikat na banda, may ilan pang singers, at may dating sexy star. Sino-sino ang mga yon? Abangan. For now, ay dumako tayo sa number 2. Taas ang kamay sa mga nakakaalala nitong Royal True Orange commercial na ito. Ganito talaga ang buhay. Joey's Jenny! Saan? You know, may kasamang cats. Sino kaya yung bugoy na yun? Chong! Gwapo! Ang yapang kumusta? Baka boyfriend. Ano ngayon? Uy, nagsiselo. Sino? Ako? Hi, Joey. Hi. Kuya ko, si Jeff. Kuya? Jeff! Guys, si Jeff! Kuya ni Jenny. What? Boyfriend pala, ha? Ang number 2 celebrity natin ay si RJ Ledesma. Si RJ ngayon ay isang entrepreneur, TV host, writer, at kung ano-ano pa. Nung hindi pa ako devout Catholic, ay marami akong aklat ni RJ. Tungkol saan ang mga aklat na ito? Kayo na ang bahalang mag-research. Pero aminin ko, nagulat ako at nag-rejoice nung nalaman kong ang writer na dati kinokolekta ko ang mga aklat noon ay isa ng deboto Katoliko at actively nagsiserve sa kanilang parish. Noong December 2025, si RJ kasama ng kanyang pamilya ay nagkaroon ng pagkakataong mag-venerate sa first-class relic ni Saint Carlo Acutis. At sa mga hindi nakakalam, ang first-class relic ay piraso ng katawan ng saint o personal item. Sa kanyang social media, sinabi ni RJ, and I quote, "I'm so happy and grateful that my family and I had the chance to see and venerate the relic of Saint Carlo Acutis." Nakakataba ng pusong makakita na ang isang businessman at isang public figure, ang priority niya ay dalhin ang kanyang pamilya para i-venerate ang relic ng isang millennial saint. This year, si RJ at ang kanyang asawang si Vanessa ay magsisilbi bilang co-chairs ng parish fiesta ni Saint Anthony of Padua. Kaya ipagdasal natin si RJ and his family na patuloy lumago ang pananampalataya nilang pamilya. Sino naman kaya ang number 3 celebrity natin? Clue. Nag-guest siya sa podcast na ito. Yes, member siya ng bandang The Itchy Worms. Sino sa kanila? None other than its Showtime host, Jugs Hugueta. And yes, meron din akong tapes and CDs ng The Itchy Worms dahil bata pa lang ako ay iniidolo ko na sila. Para sa akin, ang The Itchy Worms ay nasa same level ng River Maya at Eraserheads pagdating sa pagiging OPM icons. Ang feel na to, ang pag-ibig mo. Dahil sa gaganda ng mga kanta nila. Pero alam mo bang, Catholic si Jugs? At hindi lang yon, may pinsan pa siyang
pari, si Father Benjamin Arcangel Hugueta. At syempre, pag Katoliko ka, pinapa-house blessing mo din ang bagong bahay mo. Again, sa pinsan niyang pare. At syempre, silang mag-asawa ay kinasal sa isang Catholic wedding. Dito sa IG post na ito, nagsimba si Jokes at ang kanyang wife, former NU DJ si Andy Banandi, at ang nasa picture din ay si Cardinal Jose Advincula. Pero wait, tignan natin ang isang comment mula sa The Catholic Comedian, si Romar Chuca. Sabi dito, nice! Kinuwento mo ba na nag-Anima Christi ka sa gig? And sabi ni Juice, hindi. Baka pagalitan ako. Hala, Jugs. Pero alam nyo ba na may isa pang It's Showtime host na kumanta ng Anima Christi kasama ang asawa niyang rocker? Panoorin natin ang pang number 4 Catholic celebrity sa video na ito. From the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Yes, ang kasama niya dito ay ang husband niya from the band Sponge Cola, si Yael Yuzon. Ang number 4 celebrity natin ay si Karil. At alam kong kilalang-kilala nyo na si Karil. Singer, TV host, anak ni Shasha Padilla. Ang video kanina ay galing sa 10th wedding anniversary ng couple. Their renewal of vows ay sa isang Catholic church sa Ateneo de Manila University. Kinasal sila noong 2014 sa St. Anthony of Padua Church sa Silang, Cavite. When asked about her faith, eto ang sagot ni Karil. If it's hard for me to pray, I always go back to it's my habit to hear Mass and it is my habit to sing all the songs. This is something that is in my heart. Hindi nawawala yung pananampalataya ko. Ayon kay Karil, it's her habit to go to Mass and sing the songs. Kaya sana tayo ganyan din kumanta sa misa. Ang susunod na celebrity natin ay singer din. Pero bago ko sabihin kung sino ito, kung hindi pa kayo subscribed sa channel na ito, anong pumipigil sa inyong pindutin ang subscribe button dyan sa baba? Sige ka, marami pa tayong i-feature na katolikong celebrities in future episodes at baka ma-miss mo. And while you're at it, palike na rin and hit that notification bell. Alright, magpatuloy na tayo. At number 5, Carmel Collado. Kung nanonood ka ng Tawag ng Tanghalan o sumusubaybay sa Pinoy Big Brother, kilala mo na si Carmel. Magaling siya kumanta, maganda ang boses, pero alam mo ba kung saan siya unang naghasa ng pagkanta? Basahin natin ang quote niyang ito. And I quote, "Psalmist po kasi ako sa church namin. And I'm Catholic po. So every time na kumakanta po ako ng salmo, nafe-feel ko po yung presence niya doon sa harap ng altar. Kasi doon po akong kumakanta. Yun po talaga ang masasabi kong, nandyan nga talaga siya. And then, nangingilabot nga ako every time kumakanta po ako. Umiinit po yung tenga ko pag kumakanta po ako sa harap ng altar." Yes, sa simbahan. Kaya nga sabi ko sa inyo kapag papuri sa Diyos, ibirit nyo na. Libreng practice na kaya yun. Si Carmel din ay aktibong miyembro ng CFC Youth for Christ, isang charismatic community sa loob ng simbahang Katoliko. Dito ay kinakanta niya ang isang Live Loud song na pinamagatang You Have Chosen Me sa National Youth Day 2025, isa sa pinakamalaking Catholic youth gatherings sa bansa. Kaya, sa susunod na makita mo siyang kumakanta sa ASAP o sa kung saan man, tandaan mo, si Carmel ay devout Catholic who grew up singing for God. Okay, dalawa na lang. May isa pa dito, dating sexy star na devout Catholic na ngayon. Pero bago yon, number 6 muna tayo. Na equally sexy din, kaya huwag ka na magalit. Number 6 celebrity. Kilala niyo siya bilang broadcast journalist, asawa ni Julius Babaw. Pero ang hindi alam ng marami, si Christine or Tintin Bersola Babaw ay may matinding devotion kay, guys, if you're paying attention, pangatlong beses ko nang sinabi ang pangalan ng santong ito dito sa episode na ito, Saint Anthony of Padua. At kung hindi kayo convinced kung gaano ka-devoted si Tintin kay Saint Anthony of Padua, panoorin nyo ang excerpt sa video niya sa kanyang YouTube channel na pinamagatang Our Family Devotion to Saint Anthony and the Miracles in Our Lives.
Matagal na kaming devotees ni Saint Anthony. Buntis pa lang ako ay nag-donate na ako ng isang image ni Saint Anthony sa simbahan ng St. Luke sa E. Rodriguez kung saan ko ipinanganak si Antonia. Pagkatapos nun, every year, in honor of Antonia's birthday, nagdo-donate na kami ng isang image ng St. Anthony sa iba't ibang mga parishes. And as a Catholic family, we do this in order to spread the devotion to our Saint Anthony of Padua, isa sa mga prayer warriors ng ating Panginoon na lumakad dito sa ating mundo. Ayan, siguro ay clue na rin sa inyo na pinangalanan niyang Antonia ang anak niya. Both si Tintin at asawang si Julius Babaw ay nagbigay ng kanilang mensahe sa Missionary Families of Christ, isang malaking Catholic charismatic community dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Panoorin natin ang kanilang greeting. Nababati po sa lahat ng bobo ng Missionary Families of Christ ng Happy 40th Anniversary. Uy, happy 40th anniversary sa inyong lahat! At sana naman ay marami pa tayong mga pamilyang ma-inspire sa mga darating na panahon at ang buhay ay iikot na si Kristo ang sentro ng kanilang buhay. Sinasabi ko sa inyo, marami tayong kaibigan mula sa MFC, CFC at The Feast. Kaya shout out sa inyo. Comment nyo sa baba kung nanonood kayo dito. Inspiring talaga ang devotion ni Julius at Tintin Babaw. Eto na, number 7 na. Dating sexy star noong 80s hanggang 90s. Sa mga pelikulang pinamagatang mainit, masarap, parang kaning isusubo, ng gabing mamulat si Eva. And masikip, masakit, mahapdi. Pero past na yon. Ngayon ay author na siya ng best-selling inspirational books titled The Invisible Wings at 8 Ways to Comfort with Grace. Librong tungkol sa pagbangon mula sa sakit at paghihirap. Nahango sa kanyang sariling karanasan bilang isang ina. Ang number 7 celebrity natin is none other than Rita Avila. And I think it's providence na ang screen name niya ay hango kay Saint Rita of Cascia, na patron saint of impossible causes. Ang kanyang mga aklat ay pinadala niya kay Pope Francis noon. And guess what? Nakatanggap siya ng message mula sa Pope from Monsignor Peter B. Wells, isang official ng Vatican. Sabi sa liham, the Holy Father wishes me to express his gratitude for the kind gift of inscribed copies of your books. His Holiness will remember you and your husband in his prayers. He invokes upon you God's blessings of strength and peace. At alam niyo ba kung kailan natanggap ni Rita ang letter from the Pope? Sa ika-8 death anniversary ng anak niya. Nakakakilabot dahil 8 Ways to Comfort with Grace ang title ng aklat ni Rita. She was comforted by God's grace on the 8th year. Hindi lang yan. Kung nakafollow ka sa social media ni Rita at makikita mo ang post niya, kung hindi tungkol sa aso, ay tungkol din sa Catholic devotions. Itong isa ay tungkol sa tradisyon ng pagbebelo. Hindi yung pagpapa-liposuction kay Dr. Bello ha, yung pagbebelo sa misa. And as always, tuwing Catholic celebrities ang topic natin dito, ay ipagdasal natin sila na tumibay ang kanilang pananampalataya. 7 pa lang yan. Kung may na-miss akong celeb, pakilagay sa comments. Pero alam nyo ba na 38 celebrities na deboto katoliko ang na-feature ko noon? You can watch the video by clicking the link right here.